Deja vu ba kayo nung nalaman niyo po na may warrant of arrest po si Senator Bato de la Rosa? Yes, exactly. Alam po ninyo, yan ang sabi ko nga sa Korte Suprema, doon sa aming second motion. Kaya nangyari yan, kasi hindi kaagad kayo nag-resolve. Oo. 1 year and 2 months na, yung legal issues dyan hanggang ngayon, hindi pa na-resolve whether illegal ba o legal. Kaya we were telling them that they have to resolve it one way or the other. Para pag legal, pwedeng gawin nila. Kung illegal naman, dapat hihinto na. Kaya yun ang nangyayari po kay Bato de la Rosa. As you said, deja vu. Ito na naman tayo. Talagang, alam po ninyo kasi, yung ginagawa ng ICC, at yung ginagawa ngayon ng gobyerno, it only confirms na talagang may sabwatan ang ICC at ang pamahalaan natin. Dahil hindi naman mangyayari yung ginawa kay Bato na sinalakay ng NBI kung walang go signal ang Pangulo ng Bansa. Hindi yung mangyayari yan. Ganon din naman ang nangyari kay Presidente Duterte. Kaya it's really about time for the Supreme Court to rule on our petition for a writ of habeas corpus, whether or not the acts done by the officials of this administration Duterte case, legal or illegal. Kasi otherwise, they will be committing the same unlawful acts. So, attorney, no, given that train of thought, ang tanong ko po, sinasabi po ngayon ni Yusek Claire, narinig ko, yung binabasehan nila, yung RA 9851, na sinasabi, binibigay na ng jurisdiction, correct me if I'm wrong, sa ICC, no? Kasi dapat sa state yun. Kasi extradition, hindi naman pwede extradite. Kasi nga, hindi naman state ang ICC. Pero ginawang president, yung nangyari po kay former President Rodrigo Duterte. Kayo ba isang ayon doon? Kung mali sila noon using that law, mali pa rin sila ngayon. Bakit kanyo? Number one, ang ligang batas maliwanag how a warrant of arrest is issued. Kasi nga, under the due process clause, you cannot deprive a person of life, liberty, or property without due process. Ang due process, sinasabi doon, kailangan dumaan ka sa hukuman, bigyan ka ng pagkakataon, may pagtanggol ang iyong sarili. Doon sa sinasite nilang provision, hindi tinatanggal ang iyong karapatan. Pero, hindi ibig sabihin, unlawful yun. Yung Republic Act na yun. You know why? Nakakalimutan nila na may provision doon. Kung paano mo i-apply yung batas na yun. Alam ko ang nakalagay doon, when the interest requires, national interest required. Ang tanong, is it in the national interest for you to surrender a Filipino citizen to a foreign court? That's the one. Dalawa ang kulatilya doon sa application. Nakalagay pa doon sa hulihan. Kung isusurrender mo man, dahil nag-iimbestiga sila, kahit na nag-iimbestiga ka na, option ng gobyerno, but may nakalagay pa doon sa hulihan. Done in accordance with the laws of the land. Ang batas natin maliwanag eh. Ang problema sa kanila, gumagamit sila, hindi nila muna pinag-aaralan eh.